Ating pong pag-aaralan ay paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. No? So doon po ulit tayo mag-aaral sa pag-aaral ng bakit mahalaga. Yan. So tayo po muli ay mag-aaral. So at yun nga po, yung ating pinag-aaralan ay yung paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At bakit mahalaga ang Biblia na lagi nating binabasa at inaaral? Bakit napakahalagang mag-abide sa salita ng Diyos, mga minamahal? Dahil ang Biblia po ay ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo po bilang isang tao ay mabuhay sa kanyang kalooban. So yun po yung kahalagahan, at ito pong Biblia ay kumbaga po ay pinakamanwal ng ating buhay. Pag sinabi pong manual ay pag kayo po bumili ng gamit, ay ito po yung tinitingnan ninyo para gamitin yung isang gamit. So mahirap pagka tayo ay bumili ng TV at isinaksak, ayun pala ay minsan ay ang nabibili natin ay 110, ay ang kalimitan ay din sa atin ay 220, sabog yung TV. Dahil hindi natin natingnan yung manual na yung pala yung 110, kailangan ng kumbaga po ay ang tawag doon, yung pang-regulate ng kuryente, at doon may sasaksak siya na mayroong 110, transformer ata ang tawag doon. So yun po yung kahalagahan bakit tayo po ay mag-aaral ng Biblia. So ngayong gabi po ay muli po nating talakayin yun pong ating naudlot na pag-aaral patungkol po sa salita ng Diyos. Nung nakaraang Monday or Thursday ba gayon, yung nawala ang internet dito po sa simbahan at hindi na po natuloy. So yun po, din po muli tayo tutunghay sa atin pong pag-aaralan sa Joshua chapter 1 verse 8, mga minamahal. Yan po yung atin muling tutunghayan na hindi po natin natapos at yan po natin itutuloy. Sabi po ng talata, Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi po rito, 7 to 8, ang sabi dyan, at sinabi ng Panginoon, ang sabi po dito, ang sabi po sa Joshua 1 verse 8, 7 to 8, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ng Panginoon sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan po yung sinabi. So tayo po muna yung manalangin sa atin pong pagpapatuloy. Tayo po yung manalangin. Muli aming Diyos na mapagpala, salamat po sa pribilehyo muli na kami po ay muling makakapag-aral ng inyong pong salita. Pagpalain niyo po nawa ang aming pong pag-aaralan, Banal na Espiritu, kayo po ang mayamang magpaunawa at kumilos sa aming pong kalagitnaan ngayon. Kayo pong kumilos sa bawat makikinig at patuloy niyo pong ipaunawa sa kanila ang mga katotohanan na mahahayag ngayong gabi. Samahan niyo po kami at ang inyong abal lingkod ay gamitin niyo pong kasangkapan muli upang maipahayag ang inyong pong salita. Patawad po sa mga kasalanan na inyong pong nasumpungan na hindi po maganda sa inyong pong harapan, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon, ay linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo. Panginoon Jesus, nawa po, Diyos, ay kayo pong patuloy na magpala sa aming mga buhay, na mabuhay ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. At pagpalaan niyo po nawa ang aming usapan at samahan niyo po kami ngayong gabi. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong muktong na anak, Panginoon Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. At yun po ay atin pong itutuloy yung naudlot na atin pong pag-aaral ng nakaraang linggo
dahil nawalan po ng internet dito, kaya hindi ko natuloy yung ating pong pag-aaralan. So ngayon po ating pong itutuloy, at yun nga po, yung ating pong pinag-aaralan ay paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. So napakahalaga po na tayo po ay nagbabasa ng Biblia, mga minamahal, dahil ito po ang nakakatulong sa ating espiritual na buhay upang tayo po ay lumago at makapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Yun po yung mahalaga bilang tayo po ay nagbabasa ng Biblia. At sa tagpo pong ito, ating nga pong muling pag-aaralan yung buhay po ni Joshua noong si Moses po ay lumisan at siya po ang namahala sa bayang Israel. Mga minamahal, ito pong tagpo pong ito ay noong pong si Moses po na lingkod ng Panginoon ay lumisan na at ipinagkatiwala ng Panginoon kay Josue o kay Joshua yung pamamahala sa bayan, bayang Israel. Yan po. At dito po, ang sabi po ng talata sa verse 1, kung inyo pong makikita rito, nangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moses, na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking binibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Po, sabi po ng verse 2, bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa iyo, gaya ng sinalita ko kay Moises mula sa ilang at ang Lebanon ito hanggang sa malaking ilog ng ilog Euphrates, buong lupain ng mga Hiteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging iyong hangganan. Walang makatatayong sino man sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ipababayaan kita. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayan ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos ko sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. So, ang atin pong makikitang katotohanan dito, na makikita po natin, when we read and abide in the Word of God, mga minamahal, ang makikita po natin kahalagahan at katotohanan na atin pong makikita dito, yun pong ating napag-aralan ng nakaraang linggo is God's provision, mga minamahal. God's provision, the act of process of supplying or providing something, mga minamahal. So, kapag tayo po ay yung katotohanan na tayo po ay nagbabasa ng Biblia, alam niyo po, nasabi po dito ng talata, verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. So, yung God's provision ay mangyayari when we obey the Word of God. Ano po, mga minamahal? Kapag atin pong sinusunod ang salita ng Diyos. Sabi ng talata,
magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. So, paano mangyayaring mauubay natin ang Word of God? Alam mo mga minamahal, pag tayo po ay hindi po nagbabasa ng Biblia, hindi po natin malalaman yung katotohanan at yung kalooban ng Diyos na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Even ang pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi natin magagawa kapag tayo po ay hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya, ang una natin makikitang importanteng katotohanan is God provision. Sabi ng talata, sabi, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan at pababayaan kita. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Ibig sabihin, meron ng ibinigay, sabi ko nga nung nakaraan, alam niyo po, yung promised land na sinasabi ng Panginoon, dito, yung bayang pangako na ipinangako ng Panginoon sa bayang Israel, ay, alam niyo po, kung sabi nga, nung sila pinalabas sa Egypt, 11 days lamang dapat po, ay nandoon na sila, sa promised land, 11 days lamang po. But, alam niyo po, nagtagal ng 40 years bago sila nakarating doon sa bayan na ipinangako ng Diyos. Bakit? Dahil ito pong bayang Israel ay matitigas po ang ulo. Sila po ay nagre-rebelde kay Moises, mga minamahal. Rebelde po ang bayang Israel, kaya sila po ay pinauli-uli ng Panginoon doon sa paligid ng bayang pinangako niya, doon sa bayang Israel, yung promised land na pinangako ng Panginoon sa bayang Israel, ay 11 days lamang mararating nila. But, dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel, kung inyo pong babasahin, yung Old Testament na ito, ay dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, ay sila pinauli-uli ng Panginoon doon sa paligid ng promised land dahil pinagpapatay dahil pinagpapatay sa ilang. Dahil nga po, ng katigasan ng kanilang ulo. Kaya nga sabi dito ng talata, verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. So, si Joshua po ang nag-guide sa bayang Israel upang sila po ay makapasok sa promised land. Even si Moses po ay hindi po nakapasok sa promised land dahil lang sa kadahilanan nung ang pinapupukpok ng Panginoon, yung bato, ay nagalit si Moses sa mga tao, nayamot si Moses sa mga tao at pinukpok niya ng dalawa dahil hindi sa maniwala. So, nagalit ang Panginoon kay Moses, hindi siya nakapasok ng promised land ng minamahal. At kay Joshua, iniatang yung pag-iingat sa bayan, at para maingatan mo yung bayan is yung sabi ng talata, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. So, makikita natin dito, if we read and apply the Word of God in our life, mga minamahal, nandito po yung God's provision. Ano po? Yung God's provision, yung supplying or providing ng Diyos, yung lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga sabi dito ng talata, si Moises na aking lingkod ay patay na sa verse 2. Ngayon tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupay na aking ibinibigay sa kanila sa makatuwid bagay sa mga anak na Israel. Ibig sabihin, may nakalaan na talagang biyaya sa bayang Israel, pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo at paglabang nila dun sa kalooban ng Diyos is nawawala, naantala po yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos dahil ng katigasan, dahil ng pagsuway. But alam niyo po, yung God's provision ay mangyayari when we read and apply to our life, in our life,
yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng talata, magpakalakas ka lamang at magpakatapang ng mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Kaya nga sabi ng talata, mula sa ilang at ang Lebanon ito hanggang sa malaking ilog ng ilog Euphrates sa buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging iyong hangganan. Verse, walang makatatayong sino man tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako sumakay Moises ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, pababayaan kita. Ibig sabihin, kapag sumunod ka, kaya nga sabi, huwag kang liliko ni sa kanan o sa kaliwa man. Ang sabi, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. So, yun po yung kahalagahan na tayo po ay nagbabasa at pag tayo pinagbabasa ng salita ng Diyos, malalaman natin yung katotohanan at may apply natin sa ating buhay, and God's provision is still in our life. Yung biyaya, kumbaga yung biyaya ng Diyos ay nasa sa atin. Yun po yung sabi ng Biblia eh. Ang sabi po ng talata, hindi kita iiwan ni pababayaan kita sa verse 5. So yung God's provision ay mangyayari when we do kung ating gagawin yung salita ng Diyos at susundin natin. So, paano mangyayari yon? If we read the Bible, malalaman natin yung katotohanan. At itong katotohanan na ito na sinasabi ng Diyos, kapag ating sinunod, yung God's provision ay mangyayari sa atin. Kaya ang halaga po na tayo po nagbabasa lagi ng Biblia, mga minamahal, tayo po magbasa ng Biblia upang malaman natin yung katotohanan na sinasabi at pinararating sa atin ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Yun yung kahalagahan na dapat tayo po ay nagbabasa ng Biblia sa ating buhay. Kaya nga sabi ng talata 10 sa Deuteronomy, ating lamang mong binabalikan, yung ating pong pinag-aralan, dahil hindi mo natin natapos. Sabi ng Deuteronomy, chapter 28, sabi po ng talata, at mangyayari kung iyong didingging masikap, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I have commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nation of the earth. Sabi po ng talata, sabi po diyan, ay itataas ka ng Panginoong mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ang sabi po ng talata, at ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin. Lagi yun po sinasabi, kung iyong didinggin, masikap, kung iyong susunding masikap ang salita ng Diyos, yung God's provision. At mangyayari yon kapag tayo po, sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong bulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod. Tama? Sabi, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Yan. Ang sabi po ng talata. Ang sabi pa po ng talata, For then thou shalt make thy way prosperous. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin. Kaya ang halaga po talaga nagbabasa ng Biblia. Hindi mo masusunod yung ipinag-uutos ng Diyos kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia. Why? Hindi mo alam eh. Hindi mo alam eh. Kaya nga manual eh. Kaya hindi mo masusunod ng ayos yung pag-operate ng isang appliances
Kaya hindi mo masusunod yan ng ayos at ang tendency masisira dahil hindi mo talaga binabasa yung manual. Manual, basic information before leaving earth. Itong salita ng Diyos ang manual ng ating buhay. Kaya napakahalaga. Kaya yung God's provision ay mangyayari if you read and apply and do the Word of God, the will of God. Ano po? Yun po yun, ang sabi. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Yung God's provision ay nasa sa atin. Ano? Yung God's provision. Pandalwa, na ating pong makikita, ang sabi po, una provision, pandalwa is yung aking babasahin, magpakalakas ka lamang at magpatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Ibig sabihin, meron talagang patutunguhan kapag tayo po'y sumusunod sa Panginoon. Anong ating makikita? Ang sabi, magpakalakas ka lamang, verse 7, at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa iyong kautusan, ayon sa buong kautusan na iniutos sa ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan. At sabi dito sa verse, saan ka man pumaroon. Verse 8, ang sabi po ng talata, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon iyong pagiginhawahan ng iyong lakad at kung magkagayon magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ano yung makikita nating katotohanan when we read the Bible? Verse 7 ang sabi dito, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang makikita natin pandalawang katotohanan, God's direct our path. Ano? At a track that is made by people or animals walking, sabi dyan, over the ground. Ano po? Yun po, a track, yung bakas. Ano? Alam niyo po, ang sabi dito ng talata, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa ni Moises na aking lingkod. So, follow, sabi niyan, kung iyong tutuparin at susundin, ang kahalagahan na tayo po'y nagbabasa ng Biblia ay upang maunawaan at ating masunod yung kalooban ng Diyos at God direct our path. Kaya nga sabi ng talata, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Ano? Kaya sabi ng Psalms 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Kung papaanong madilim ang mundong ito, ang salita mo ang aking tanglaw. So, kaya maraming mga mananampalataya ng Diyos ay walang tanglaw, walang direksyon. Ano? Maaari kay mananampalataya ng Diyos pero walang direksyon ng iyong buhay. If you kapag iyong iniwan ang salita ng Diyos. Maaari kay mananampalataya ng Diyos na ang buhay may miserable. Dahil hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, dito tayo, kumbaga po ay dito tayo pinatatahak ng Diyos doon sa kanyang gustong palakad sa atin, mga minamahal, doon sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi po ng Proverbs chapter 3, ang sabi po diyan, Proverbs chapter 3, verse 6. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Paano nating ma-acknowledge ang Diyos? By obeying His law. By obeying His law. Yung Word of God.
ang aklat na ito ay ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kaya nga sabi ng talata, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Alam niyo po, wala pong napasama nung ang sinundan ay ang Panginoon. Ano? God direct our path, mga minamahal. Kaya tayo ay inuutosan ng Diyos, basahin ang kanyang salita upang masunod natin yung gustong lakad ng Diyos na pinalalakad niya sa atin. Mga minamahal, kaya nga ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod. Kaso maraming mga mananampalataya ng Diyos ay magustuhan na lamang magbasa ng Biblia. Kumbagay, once in a blue moon na lamang. Maraming mga mananampalataya ng Diyos mas babad sa internet. Mas malaki ang kinakain oras sa internet kaysa sa pagbabasa ng Biblia. At be sure po na kung kayo po ay mag-internet, kung tayo po ay mag-internet, dapat tayo nakapagbasa talaga ng salita ng Diyos. Dahil alam niyo po, ang internet, ito po ay mabilis. At maganda kung ang pinanonood natin ay about sa Word of God pa rin. Sa Diyos pa rin. Ay kung ang pinanonood natin ay hindi sa Word of God at kung ano-ano lang yan, ay nilalasan po na yan yung ating isip. Kaya nga ang halaga ng salita ng Diyos, when we read the Bible, din po tayo, kumbaga po ay direct, itinatama ng Diyos yung ating tatahakin, mga minamahal. Kaya nga ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kaya sabi ng talata, verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking likod. Yun po yung sabi. Kaya nga, God direct our path. God direct our path. Alam niyo po, mga minamahal, nung po ang Israel, ang bayang Israel po, ay hindi po sumusunod sa Diyos. Sila po ay lito. Lito po sila. Dahil pagka wala ka sa Diyos, lahat ng plano mo ay sablay. Yung lamang hindi ka magbasa ng salita ng Diyos, alam niyo po, sablay na ang iyong buhay, ang iyong buong maghapon. Kaya nga sabi dito sa verse, yung kalituhan, sabi dito ng Deuteronomy, verse 45, at ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang sa magiba ka sapagkat hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin ang aking mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. Yun pala po, pag hindi po tayo sumunod sa Diyos, miserable talaga ang ating buhay. Kapag ang nasusunod sa ating buhay ay yung ating sariling diskarte and wala tayong salita ng Diyos na nag-guide sa ating buhay, delikado po. Ang sabi nga po ng talata, akin kong babasahin din Ang sabi po dito, sa verse 15, ngunit mangyayari kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kaniyang utos at ang kaniyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. So, kung iyong pong babasahin, nandito po lahat ng sumpa. Nandito po lahat ng sumpa sa Deuteronomy. Kung yung babasahin po yan, napakahaba. At
kung aan pong babasahin, ay mauubusan po tayo ng oras. But ilan lang po ang aan babasahin din eh. Sabi po dito, ibubugsok ka ng Panginoon sa iyo ng sumpa ang kalituhan. Tingnan niyo po. Yung palang wala ka ng diskarte sa buhay mo, lito ka na sa buhay mo, wala lang. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 20, ibubugsok ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan, at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Yun po ang sabi ng talata. Kapag tayo po ay lumayo sa kalooban ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung salita niya ay hindi natin binabasa at hindi natin magagawa, so dito po mangyayari na ang tao po ay walang direction. Sabi, kalituhan, ibubugsok sa iyo ng Panginoon Diyos ang kalituhan. But when we read the Bible and obey and abide to it, mga minamahal, God direct our path. Yun po yun. Una, God's provision. Sarap po ng palaging ang provision ng Diyos na sa iyo. Ano? So, yun po yun. At malimit ko po yung maranasan, yung provision ng Diyos. Yung darating sa punto na para bagang ikaw ay nangangamba na ba't yung provision ng Diyos ay nasa iyo. Ano? Sabi nga niyan, the act of process of supplying or providing something. Ano? At alam niyo po, ang Diyos po ay napakabuti. Tayo lang hindi mabuti. Tayo laging taksil sa Diyos. Ano? Pandalawa yung path. God direct our path. The track that is made by people or animals walking over the ground. Ano? Yung track, path, pag sinabing path, yung nilakaran. Ano? Yung nilakaran ay iyong susundan. At pagka tayo sumusunod sa track or path ng Diyos, hindi ho tayo mapapasama. Paano yung mangyayari? Ito. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So kaya ang sarap po, alam nyo po, walang talo po sa pagsunod sa Diyos. Walang talo po sa pagsunod sa Diyos. Walang talo po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kala nyo lang na para bagang walang kalubuluhan o ubos ang oras ko sa pagbabasa ng salita ng Diyos. No! Nagkakamali po kayo dyan. Yan po ay napakahalaga na tayo po yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil kung ito po ay hindi mahalaga, hindi na po ituturo ng Diyos ito sa atin. Ang aklat na ito ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yun po yung sabi ng Bible. God direct our path. Yun po yung sabi. Yan po. Ang sabi nga dito ng talata, pagka tayo po ay masuwayin, ang sabi po rito, ibubugsok ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan. Tingnan nyo. Yung ikaw ay laging para bagang walang direksyon ng iyong buhay, yan ang nangyayari sa mga taong wala ang Panginoon at ang salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Tingnan nyo po, walang direksyon ng buhay. Walang patutunguhan ng buhay. Why? Dahil nang walang salita ng Diyos, walang nag-guide sa kanilang buhay. Ano? Walang nag-guide sa buhay ng tao pagka walang salita ng Diyos. Ay kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang ating basahin, unawain at sundin. Mga minamahal, kaya yun po yung sabi. Yun po yung kanyang sabi sa atin pong sundin yung
salita ng Diyos na kanyang binigay po sa atin. Yun po yung sabi ng talata. Kaya nga sabi niya ng talata, ibubugsok ng Panginoon sa iyo ang sumpa ng kalituhan. Yan po, kalituhan. So pag tayo wala sa salita ng Diyos, kaya beribindi ang tao, mga minamahal. Beribindi, kumbagay parang sa pana, dapat may bullseye ikaw, na dapat ito ang matamaan. Hindi, basta ka na lang napana, na hindi man lang tumama miski doon sa tabla. Doon sa kumbagay pana, doon sa pinakang, ang tawag doon, board, ng dapat ay doon tatamaan, hindi man lang tumama. Dahil, wala sa huwisyo ang iyong tira. Ganyan po ang taong wala sa Diyos at walang salita ng Diyos sa kanyang buhay, wala sa huwisyo ang kanyang buhay at hindi po ayos ang kanyang buhay. Yan po, una, God's provision. Pandalawa, God's direct our path. Pantatlo, sa verse, babasahin ko lang po yung Psalms 37, verse 5. Ano sabi po sa dito, nalimutan ko lang doon sa 37 verse 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ihabilin mo sa Panginoon ang iyong lakad, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang pangyayarihin. So, tayo bilang isang mga manampalataya ng Diyos, yung ating buhay dapat nasa Panginoon. Ihabilin natin sa Panginoon ang ating buhay. Paano? Magtiwala tayo sa Kanya, sundin natin yung Kanyang salita. So, yun po yung magandang malaman natin. So, yun po yung pandalwa, God's direct our path. Pantatlo, ang sabi po ng verse 5, Joshua chapter 1 verse 5, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. So ano po yung unang makikita natin dito? Pantatlo, God make our life peaceful, tahimik. Gagawin ng Diyos, if you read and obey the Word of God, dito mangyayari na yung buhay mo ay gagawin ng Diyos na tahimik, peaceful. Alam niyo po, nung time po ni Moises, ito pong Israel, bayang Israel, ay puro na lang pakikidigma. Bagaman kay Joshua ay puro din pakikidigma. But, ang sabi dito, walang makatatayong sino man tao sa harap mo, sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay. Ibig sabihin po mga minamahal, pag tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, pag sinusunod po natin yung kalooban ng Diyos, God makes our life peaceful. Peaceful. Tahimik. Alam niyo po, ang tunay na kakontentuhan at kapayapaan ng buhay ay yung kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yun. Kaya nga sabi ng talata, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Yun po yung sabi ng talata. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Kaya sabi, paano mangyayari? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, sabi, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawahin ng iyong lakad. Alam niyo po,
Meron akong problema. No? Pero alam niyo po, iba o yung may problema ka na maginhawang iyong buhay kaysa may problema ka na hindi maginhawang iyong buhay. Alam niyo po, ang maginhawang buhay talaga ay yung tayo po ay nasa kalooban ng Diyos. Bagaman may problema, alam niyo po, ang problema na may nasa buhay na. But, kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, dito po pumapayapa yung atin pong kalooban. Kaya ang sabi po niya ng talata, sa verse 5, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man kita. Yun po yung maganda. Kapag tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang Diyos po ay kumbaga po ay tayo po ay iniingatan. Kaya nga ang sabi po ng Deuteronomy, tingnan nyo po, Deuteronomy chapter 28 po ulit tayo. Nasabi po dyan, at mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itatatag ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa. Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak niyaon. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Ito po yung pagpapala kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos. Tignan nyo, sabi pa, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo, sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Tingnan niyo po. Kaya, ang sarap ng tayo po ay sumusunod sa Diyos. Mga minamahal. Tunay po yan, pag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, din po yung ating pong buhay ay payapa. Hindi naman masasabing, ako payapa pagka ako'y maraming gamit, pag marami akong gadget, etc. pag ako'y maraming ganito. No! Ang nagbibigay lamang po ng satisfaction at kapayapaan ng puso, ng kalooban natin, is yung Diyos na lumikha sa atin. Dahil hindi po makapagbibigay ng tunay na kapayapaan ang mga bagay-bagay na lumilipas. Kundi ang magbibigay lamang po ng kapayapaan sa ating buhay is yung Diyos na hindi lumilipas. At alam niyo po, malalaman natin yung kalooban ng Diyos, makakasunod tayo sa kalooban ng Diyos, sa kanyang kung sabi ng talata, Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang sabi po ng talata, ang sabi, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. Ang tunay pong maginhawang buhay, ang tunay pong peaceful na buhay is yung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Yun po yun. Hindi yung ang maginhawa. Siguro brother, maginhawa nga yung buhay pagka ako'y maraming pera, pagka ako'y maraming tinatangkilik, pag ako'y maraming sasakyan, pag ako'y maraming cellphone, pag ako'y maraming etc. No, hindi po yan. Bisan po yan pa yung nagiging problema mo. Ano? Minsan yan pa po nagiging problema eh. Katulad na lang po minsan sa lupa. Sa kalawakan ng lupa ng magulang ay nag-aagawan yung mga anak.
Magaling pang walang lupa eh. Sa liig na lang may lupa. Sa liig na lang may lupa para hindi na mag-agawan, Minsan, pagka marami kang kayamanan, yan pa ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay laging balisa. Ay baka baka ko'y nakawan. Ay ang ginawa ay talagang pinagrill na ang bahay. Yun, nung nasilaban, hindi makalabas, ay di patay, Alaala ko yun meron hong ganyan, Yung anak ay dahil ginawang bakal, pati bintana ay nasilab, yun, hindi nakalabas yung anak, namatay. Kaya yun po ang katotohanan. At ang makapagsasatisfy, ang makakapagpayapa lamang ng ating buhay is yung Diyos. Kapag tayo po ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Yun po yung katotohanan na dapat po nating malaman. God, yung God's provision. Pandalawa, God's direct our path. Pantatlo, God make our life peacefully. Yun po yung maganda. Peacefully. Tahimik ang ating buhay. Alam niyo po, nung ako po yung naging mananampalataya ng Diyos, nung sinunod ko po yung salita ng Diyos at yung kalooban niya, alam niyo po, ang aking buhay po, naging pong payapa ang aking buhay. Naging payapa. At alam niyo po, makukuha lamang po ninyo yung kapayapaan ng inyong buhay kapag kayo po ay nasa sa Diyos. But, kapag kayo po ay wala sa Diyos, wala po yung kanyang salita sa inyong buhay, hindi po payapa ang inyong buhay. Naku po, subok ko na po yan. Nung ako hindi pa humananampalataya, laging may hinahanap akong, ano yung kulang? Ba't parang may kulang? Nagbarik na, pag-uwi, parang may kulang. Kasama lang yung barkada, pag naghiwalay, parang may kulang. Pag narating ang mga kapatid, may dalang mga pasalubong, and yet, pag nakalis na at nagkahiwa-hiwalay na, malungkot na uli, parang may kulang. Pero ano niyo po, nung ako po nakakilala sa Diyos, sinunod ko po yung kanyang salita, alam niyo po, ayun na yun na yung kapunuan ng ating pungkag na puso. Alam niyo po, ang ating puso ay parang vacuum. Lagi po diyang may puwang. At ang makapagpupuno lamang ng ating pong puso is yung Diyos na walang hanggan. So yun po yun. At makakapagpayapa ng ating puso is yung Diyos. Paano mangyaring patuloy na nating maranasan ang Diyos? By reading His Word, His commandment. Yun po. Ang aklat nito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayo, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. Kaya mga minamahal, yun po yung sabi ng Biblia. Yun po yung sabi ng salita ng Diyos. So number 4 and the last, makikita natin sa verse 5 and 9. Ang sabi po dito, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako sumakay Moses, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ipababayaan kita. Number 5 is yung God's protection. Alam nyo, ang nangyayari sa ating buhay, ito po yung protection ng Diyos. Iniingatan po niya tayo. Ginagabayan po niya tayo. Kapag sabi po ng talata, nasabi yung verse 5, may kadugsong po yun. Nasabi po dito sa verse 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Paanong mangyayaring palagi natin kasama ang Diyos? Pagdating po ng verse 5 uli, verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan
na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Yun po yung sabi. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. So, para ang protection po ng Diyos ay sumaatin, ang sabi, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. So yung kautusan po yun po yung Word of God. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Yung benefit na makukuha nito, una, God's provision, God's direct our path, God's make our lives peacefully, and number 4, God's protection. Ano? God's protection. Yun po yung gabay o pag-iingat ng Diyos sa atin. Kaya mga minamahal, ang halaga po na tayo po ay laging sumusunod sa Diyos. Napakahalaga po lagi pong nating sinusunod yung kalooban ng Diyos, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng pagsunod sa salita ng Diyos. Napakahalaga po na atin pong sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng verse 9, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kaya, don't depart the Word of God in our lives. Huwag po nating ihihiwalay ang salita ng Diyos sa atin pong mga buhay. Dahil dito po tayo inuutosan at tinuturuan ng Diyos at ginagabayan ng Diyos at iniingatan ng Diyos kung atin po susunding masikap ang lahat ng mga kautusan na iniutos ng Diyos sa atin. Pero alam niyo po, ang matindi, pag hindi po natin sinunod ang Diyos, ito po ang mangyayari. Ngunit mangyayari sa Deuteronomy chapter 28 po, sabi dito, verse 15, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Sumpahin ka sa bayan at sumpahin ka sa parang. Tingnan niyo po, negative. Pag tayo po ay hindi sumusunod sa Diyos, negative ang mangyayari po sa atin. Walang protection po ang Diyos. Sumpa ang sa atin. Sa ipanalata, sumpahin ka sa bayan at sumpahin ka sa parang, sumpahin ang iyong buslok at ang iyong palayok, sumpahin ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan, sumpain ka sa iyong pagpasok at sumpain ka sa iyong paglabas. Ibubukso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. So pag pinabayaan po natin yung salita ng Diyos, hindi natin binabasa, ibig sabihin, pinabayaan na rin po natin yung Diyos na nagbigay na rin. Tingnan niyo po, pagka ang nagbigay ay yung sinisinta, yung sulat ay talagang pinakaiingatan at itinatago pa Bakit? Mahalaga nagsulat. Ay lalo na po ito, Diyos. Kaya kung ating pinabayaan yung Word of God, yung salita ng Diyos, sabi nga ng talata, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawa ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. But, negative ang mangyayari pag atin pong pinabayaan ang salita
ng Diyos. Sabi pa, sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo, at ng lagnat, at ng pamamaga, at ng nag-aapoy na init, ng taba at ng salot na hangin, at sakit sa pag-ani, at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol, at ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso, at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Tingnan niyo po ang interpretasyon. Talagang sumpa ang dadanasin ng taong hindi sumusunod sa Diyos. Ano? Kaya sabi ng talata, ang aklat na ito, dahil ito, dito natin malalaman ang kalooban ng Diyos. At pag nabasa natin ang kalooban ng Diyos, dito natin masusunod ang kanyang kalooban. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For thou shalt make thy way prosper, and then thou shalt have good success. Yun po yung sabi ng Biblia. Kaya po mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, yun po yung ilang katotohanan muli. Bakit mahalaga ang tayo'y nagbabasa ng Biblia? Bakit mahalaga ang pagbabasa ng Biblia? Why? Dahil yung God's provision. God's direct our path. God's make our path peacefully. God's protection. So, mangyayari po sa atin yun. Sabi dito, sa verse 28 ng Deuteronomy, kakalang babasahin as our close na talata, verse 1. At mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat na iyong utos sa aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. So, at kung mangyayaring iyong didinggin na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos. So, mangyayari yung God's provision, God's direct our path, God's make our lives peacefully, God's protection, mangyayari yun sa atin if, sabi, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe to according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yun po yung sabi. Kung ang aklat na ito ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Kaya, yun po ang kahalagahan na tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Kaya mga minamahal, naming taga-subaybay at taga-pakinig, tayo po ay inuutusan ng Diyos na magbasa ng salita niya. Napakahalaga po, lalo na po sa ating pong paglagong espiritual, bilang mga mahal ng palataya. Kung gusto mong lumago, kung gusto mong makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, read the Bible. Don't depart this book in our lives. Huwag mahihiwalay ang aklat na ito sa ating pong buhay. Lalo na po ngayon na ang mundo'y napakagulo. Huwag po nating ihiwalay ang salita ng Diyos sa ating buhay. Dahil pag meron po tayong salita ng Diyos sa ating buhay, din po itinuturo ng Diyos yung direction na dapat nating lakaran. Kaya yun po ang kahalagahan ng Biblia, at nawa ay inyo pong naunawaan ang salita ng Diyos na atin pong pinag-aralan. So yun po, at nawa ay kayo po ay na-bless sa ating pong pinag-aralan. So tayo po yung manalangin. Tayo po pumikit, aming Diyos. Salamat po sa
mga katotohanan namin po na pag-aralan. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Nawa po, Panginoon, ay kayo po nawa ang kumilos sa bawat isa na kanila pong patuloy na mai-apply ang inyo pong salita na amin pong pinag-aralan ngayong gabi. Nawa po, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na kumilos at magpala, Panginoon. At nawa po kayo, Panginoon, ay kayo nawa po ang patuloy na pasibol ng mga binhing nahasik sa bawat puso na nakapakinig. At pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa muling pag-aaral ng inyong pong salita. Nawa po, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na magpala, patuloy na mapag-aralan sa dakong ito ang inyong pong salita. At kayo po ang patuloy na kumasi, Panginoon, palagi. Salamat po, O Diyos, at kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat nakapakinig. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, yun po, mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig. Kayo po ay salamat po sa Diyos at tayo po ay binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon. Ano po? At next week po uli, araw po ng Monday, kayo po ay amin pong uling inaanyayahan sa muling pakikinig ng salita ng Diyos. At bukas po, meron po ulit tayong online Bible study. Salamat po sa inyong lahat at God bless po.